Nag-alok na ng tulong ang isang negosyante para solusyonan ang matinding baha sa Metro Manila. Wala raw gagastusin ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kabila ng kaliwat ka ng flood control projects ng pamahalaan, ang mga ilog at creek sa Metro Manila gaya nito, napupuno pa rin ng basura na siya nagpalala sa baha nitong mga nakaraang bagyo at habagat. Para solusyonan yan, nag-alok na ng tulong ang pribadong sektor para malinis ang mga daanan ng tubig. Wala raw gagastusin ng gobyerno. Kami sa private sector, kung saan yung bara at saan yung sira, magagawa namin kagad yan. Dahil private funds yan no? Walang cost to the government. Welcome naman ito sa Metro Manila mayors. Ang LGU kahit papano may limitasyon tayo gusto ko bumili ng payloader at additional backhoe pero dadaan pa ako sa bidding process, canvassing, etc. It will take months. Wherein ang mga tulong tulad po ng San Miguel ay kaagad-agad. Isa ang lungsod ng Maynila sa mga matinding binabaha tuwing umuulan. Puno na nga raw ang emergency room sa mga ospital nila sa dami ng kaso ng leptospirosis. Ang mga flood control project daw kasi hindi naman napapakinabangan. Kabilang dyan ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Estero de Abad, Padre Faura at Remedios. O itinayo, hindi gumagana. Now the president was caught in the dark, caught in the middle, wherein, but ganito ang baha. I think the president should be informed properly. O nagbigay siya ng pera. O ngayon, may tumodas. Wala pang komento rito ang DPWH na siyang namamahala sa mga proyekto. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hawak na niya ang listahan ng mga posibleng sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects ng gobyerno. Sinisiyasat na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.